So yun, mag-install tayo ng CentOS sa Oracle VirtualBox Manager. So pwede namang ibang VirtualBox pero right now gamit ko is Oracle VirtualBox Manager. And then download nyo yung CentOS Stream 9 iOS. So search nyo lang siya sa Google, tapos click nyo yung unang link which is itong mirror.stream. Tapos download nyo tong boot iOS. So ito lang yung gina-download ko. Then pag ako na-download ko na siya, so hindi ko na siya ita-download. Pero yun, download nyo na lang. And then balik tayo dun sa VirtualBox. So ito, click nyo lang yung new. Tapos pangalanan nyo yung OS nyo or yung virtual machine nyo. Ako, papangalan ko sa kanya is yung OS name. Tapos VM. So, pwede na yan. Kahit ano, kung anong gusto nyo. Then, sa type, Linux, subtype, Red Hat, version 64-bit. So, yun. Ito na yung automatic naman siya. Pero pag hindi automatic sa inyo, ito lang yung setup nyo. Pag wala yung version, ibig sabihin kailangan yung i-turn on yung virtualization ng BIOS nyo. Search nyo na lang sa Google kung paano i-on yung virtualization kasi depende siya sa motherboard tsaka sa brand. Yun. Then next is yung sa hardware. So, skip nyo na yung base memory. So, hayaan muna natin siyang ganyan. And then sa CPU, kahit 1 or 2, okay lang. Ako gagamitin ko 2. Sa hard disk, keep na lang din as it is. So, dito ay prepared na uncheck lang to since hindi pa natin sure kung gaano kalaki yung gagamitin natin. So at least dito scalable siya sa pinakamababa hanggang sa 20 GB. And then finish. So yun, meron na kayong hardware nasa VMware. Next is yung settings. May tatlo kayong babaguhin dito. Unang-una itong storage. So click nyo lang tong empty. Tapos piliin nyo yung iOS. So choose iOS. Tapos send. So yun, ito yung iOS na dinownload natin. So yun, siya na yung nakasetup. Tapos next is punta ka sa network. Ito, skip nyo na yung adapter 1. Sa adapter 2 na kayo. Tapos enable. Tapos send nyo yung bridge adapter. Tapos yun. Automatic sa akin. Pero yun, may wifi, may LAN. Ito yung LAN ko. And then yung LAN or kung ano man connection para ma-confirm nyo, pwede kayong pumunta sa control panel. Tapos network. Tapos change. Tapos yun. Ito yung LAN ko, yung Realtek Gaming GBE. So, yung wireless naman, itong Intel dual band wireless. So, ang gamit ko is yung LAN na lang since hindi naman ako connected sa Wi-Fi. And then, so yun. Tama ba? Yan. Network. Sa system, itong mouse. So, use nyo lang yung USB tablet. So, yun, para ma-navigate nyo using parang pointer lang. Then, okay na siya. So, double check lang ulit natin. Storage. Yan. Network. System. So, yun. Then, pwede na natin siyang start. Start lang. Wait nyo lang siya. So, yun. Nakabukas na. So, ito na siya. So, close nyo lang to. Tapos, pwede na itong control and keyboard. Then, up, down, up, down. Yung arrow keys lang. Tapos, install. So, yun. Dito, wait nyo lang ulit. Medyo matagal lang to minsan. Pero yun, depende sa internet nyo. So, yun. Pagkatapos mag-load nung parang terminal na UI. So, dito na sa pag-select ng language. Continue nyo lang. So, yun. Dito na kayo babagsak. So, sa unang-una, ito yung babaguhin nyo. May tatlo lang tayong gagalawin dito. Which is ito, yung system. So, yun. Click nyo lang to. Tapos done. So, wait nyo lang to mag-load. So, ulit-ulitin nyo lang to hanggang sa gumana. So, yun. Gumana na siya. So, minsan mga 3-4 na try.
Pero yun, ulit-ulitin nyo lang. Tapos dito, ang gagamitin natin dito is ito. DNS 8888. Tapos, CentOS VM. Yung hostname. Tapos apply. Tapos done. Sa root password, so yun. Kailangan lang strong. Tapos ulitin lang natin. So yun. I think same naman. So done. So yun. Makikita nyo na naka-turn on na yung Begin installation. So once na na-setup nyo na siya, which is ang ginalaw natin is yung system, itong hard disk. Then yung network, kumuha lang tayo ng CentOS VM. And then next is yung root password. Then begin installation. Ito medyo matagal to, depende sa internet nyo. So yun, tapos na siya. Pag ganito, close nyo na siya muna. So wag nyo munang i-boot. So close na lang muna. Power of the machine. Then dito, may gagalawin pa kayo dito sa settings. Tanggalin muna natin yung CentOS na ISO. So ito, settings, storage, CentOS. Ito, meron ditong remove. Tapos dito, okay. So yun, now, start na natin ulit. Wait nyo lang. Close nyo lang to. Hindi nyo lang bumukas. Yan na, loading na siya. So yun, pag nandito na siya, so setup na natin. Close nyo lang to. And then start setup. Sa location, so pwede nyo naman tong i-off for the meantime. Then skip nyo lang to. Gawa tayong user. So CentOS VM user. CentOS VM user. Tandaan nyo lang. Tapos next. Password. So magkaiba to dun sa root password na sinetup nyo. Or pwede naman same. Pero kayo bahala. Pero kailangan nyo itong tandaan kasi gagamitin natin to later. So yun. Next. Start. Wait nyo lang hanggang sa mag-activate siya. No thanks. So yun, meron na. Okay na siya. So next is itong terminal. Ito naman sa terminal, confirm lang natin kung paano natin siya i-remote tsaka yung IP niya. Since may sarili siyang network, so para siyang may additional computer. IP add show. So yun, ito yung IP address ko. 104.0.104. So yun. Who am I? So yun, CentOS VM user. So try ulit natin. SSH CentOS VM user at 192.168.0.104. So yun, ito na. Totoo na to. Ulit. Yes. Then yung password. Ito yung password nung sa ano, yung pangalawang password, hindi yung root. Ito mismo yung password ng user na ginawa natin na CentOS VM user. So yun, pasok na tayo dun sa VM. Tama, sa VM ng CentOS. So IP AR.show. So yan, same ng IP. 104.104. Who am I? So yun. So yun, user. So yun. So yun, nakaka-remote na tayo. So yun lang. Thank you.